Isang kumpirmasyon ang ibinaba ng DFA. Ito ay tungkol sa bagong note verbal na ipinadala sa China kaugnay sa pinakahuling kaganapan sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nagkaroon na umano ng pagkakataon na makausap nito si Chinese Ambassador Wang Xilian tungkol sa agresibong aksyon ng China. Wala naman nang ibinigay na detalye tungkol sa kanilang pag-uusap. Ayon sa kalihim, sisikapin ng Pilipinas na makausap ang China sa gitna ng nagpapatuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Naniniwala daw si Secretary Manalo na madadaan pa ito sa maayos na pag-uusap. Dagdag pa ay patuloy umanong isusulong ng Pilipinas ang solusyon sa alitang ito, batay na rin sa international law. Ang DFA ay bumuo na din ng grupo para sa inaasahang pag-uusap ng Pinas at China sa susunod na buwan. Ang tinaguriang monster ship ng China na may numerong 5901 ay naglayag sa Scarborough Shoal kahapon, June 26, bago ito bumalik ng China. Ang paglalayag na ito ay naganap matapos nitong dumaan sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa loob ng isang linggo. Ang barkong tinutukoy ay isa sa pinakamalaking barko ng China. Namataan umano ang pagdaan nito sa Scarborough Shoal bandang alas 7 ng umaga kahapon, ayon kay Ray Powell, isang US Maritime Defense and Security expert. Ayon sa post ni Powell sa X, Scarborough Shoal ang huling dinaanan ng barko. Ang monster ship na ito ay nauna ng namataan na dumaan malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, parehong lugar kung saan naganap ang huling engkwentro sa ginagawang rotational at resupply mission ng Philippine Coast Guard. Samantala, mayroon mga bagong tangke mula sa Israel. Ang mga ito ay nakahanda ng i-deliver patungong Pilipinas. Ito ay karagdagan para sa puwersa ng Pilipinas ayon sa isang post sa X. Makikita din sa post ang mga nakakargang mga tangke. Isa na dito ang Ascod 2 na on the way na sa nakatakdang delivery nito. Posible din na 8 pang Ascod 2 ang i-deliver ng Israel sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ng Israel ay isang nakakamanghang bagay dahil sa kabila ng hinaharap ng kanilang bansa, nagawa pa rin nitong tuparin ang mga obligasyon upang mapunan ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Samantala, isa pang nakakagulat na hakbang ang isinagawa ng Poland. Dumating kasi sa bansa ang mga karagdagang puwersang panghimpapawid na para sa Pilipinas. Ang mga ito ay ang 5 bagong S-70I Black Hawk helicopter. Ito ang unang batch na in-order ng Pilipinas mula sa Poland. Ang karagdagang puwersa na ito ay makakatulong sa Pilipinas na mas mapabilis pa at mas maayos na maisagawa ang mga misyon. Ang mga helicopter na ito ay maaari ding magamit sa mga ginagawang resupply mission ng AFP. Ang Pilipinas ngayon ay mayroon ng 20 S-70I Black Hawk helicopter sa kabuuan. 27 pa ang inaasahang i-deliver ng Poland sa bansa. Ayon sa Lockheed Martin, kapag nabuo na ang 47 S-70I ng Pinas, tayo na ang may pinakamaraming S-70I Black Hawk helicopter sa buong mundo. China, muntik na namang makapasok sa bansa. Buti na lamang ay malakas ang boses ng ating mga kababayan sa Occidental Mindoro. Pati kasi ang Mindoro ay tinatarget na rin ng China. Ang Occidental Mindoro at mga delegado mula sa Gansu Province ng China ay pumirma ng isang Mutual of Understanding nitong ika-16 ng Hunyo. Gusto ng mga ito na mamuhunan upang bumuo ng energy infrastructure at iba pa. Ang gobernador ng Occidental Mindoro at Gansu Province ng China ay nagkapirmahan na ng Memorandum of Understanding. Ngunit gawa ng pagkabahala ng publiko sa mga nangyayaring mga issue na kinasasangkutan ng mga Chinese, umayaw na ang gobernador ng nasabing lugar sa anumang pakikipag-usap sa mga ito. Kung sakaling nagpatuloy pa iyon, magiging napakadelikado ng hakbang na iyon dahil matatagpuan sa lugar ang isang military base at radar ng Philippine Air Force, kung saan isa ito sa nakabantay at nakaharap sa West Philippine Sea. Alam nyo ba ang kahinaan ng China? Ito ang mga tubig na nakapalibot sa kanilang bansa. Yan ang aalamin natin, kaya huwag kayong bibitaw.
Ang storya ng tagumpay ng China ay isang kwento ng tubig, mula sa umuusbong na kultura ng Han sa tabing ilog ng Huanghe hanggang sa mga modernong malalaking barko na naghahatid ng mga produkto sa pandaigdigang merkado. Ang mga daan ng tubig na ito ay naging napakahalaga sa pagpapalawak ng kanilang mga sangay na naging dahilan ng pag-usbong ng kanilang ekonomiya sa baybaying bahagi at sa mismong rehiyon nito sa loob ng maraming siglo. Ang pagpapalawak na ito ay nasa sentro ng ekonomiyang pampulitikal ng China at kapangyarihang militar sa maraming dekada. Gayunpaman, ang mismong tubig ang naging ugat ng kanilang kahinaan. Ang mataas na paggamit ng tubig tabang at matinding polusyon ay nagdulot ng kakulangan na bumabahala na sa seguridad ng tumataas nilang populasyon. Pero marahil, ang heograpiya rin ang tanging solusyon sa problemang ito. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga dinadaluyan ng tubig sa kalupaan nito na siya ring dahilan ng kanilang paglago. Dahil din dito'y maari rin silang makagawa ng paraan para maprotektahan ang kanilang populasyon at mapanatili ang kanilang pandaigdigang impluensya. Para mas maintindihan ang sanhi ng suliraning ito, kailangan munang tingnan at aralin ang kanilang kasaysayan, ang heograpiya. Ang kultura ng Han na umuusbong sa tabing ilog ng Huanghe, kung saan naroon din ang ilan sa mga masaganang lupain sa mundo. Mula roon ay lumawak pa ito sa timog ng Yangtze at paagusan ng Pearl River. Noong ika-5 siglo, ipinatayo ng dynasty ng Sui ang Jinghang Grand Canal, ang pinakamahabang daluyan ng tubig sa mundo at isa rin sa pinakamatanda na. Ang koneksyong ito ay naging dahilan ng pag-iisa ng dalawang magkaibang rehiyon at kultura. Ang sentro ng may kapangyarihan sa politika, ang norte, at ang komersyal at agrikultural naman ay sa timog. Ang pagtatayo ng mapanganib na infrastrukturang ito ay tumutukoy din sa makasaysayang suliranin sa tubig tabang ng hilagang bahagi ng China. Ang mga sundalo at mga emperor ay madalas na lumalakbay sa hilaga papuntang timog, habang ang tubig tabang at bigas naman ay mula timog pa hilaga, pagtitiyak ng pagpapanatili ng mas malaking populasyon sa paligid ng Kapitolyo ng Beijing at mapangalagaan ito mula sa baha at tagtuyot. Pangalawa, ang sistemang ito ay natitiyak ang demograpiko at ekonomikong paglago. Gayunpaman, sa makabagong henerasyon ay mas lalong kinakaharap ng China ay kakulangan ng supply ng tubig tabang. Ngunit, bakit nga ba ganito? Ang isa sa malaking dahilan ay ang mga tao mismo. Una na rito, ang ginagawa mismo ng mga tao. Ang malawakang konsumo ng tubig ay tumaas ng 8 beses sa huling 1 siglo dahil sa pagdami ng populasyon, mga pangangailangan sa pagkain at pagbabago ng ekonomiya. Ngayon, ang bawat isa sa China na nagkakaroon ng tubig ay nasa ika-4 na bahagi lamang sa karaniwan sa kabuuan sa mundo. Sa nakalipas na 60 taon, ang populasyon ng China ay mayroon ng higit sa doble ang bilang. Sa Beijing pa lamang, mula sa 14 ay umabot ito sa 21 milyon nang hindi lalagpas sa 20 taon. Ang pagtaas na ito hindi pantay na naibahagi sa heograpiya. Kung titingnan natin ang pagbabahabahagi ng populasyon ng China, makikita na karamihan sa mga tao ay nakatira sa silangan, sa mahabang baybayin, at sa ilang sulok nito gaya ng mga nasa paligid malapit sa Sichuan. Ang kilalang Heihe-Tengchong Line ay eksaktong inilalarawan ito. Sa katimugang bahagi nito ay naninirahan ang 74% ng populasyon ng China, ngunit 43% lamang sa kabuuan ang teritoryo nito. Sa makatuwid, 80% ng mga Chino ang nakatira sa 10% teritoryo ng China. Ang dahilan kung ba't mas lalong lumalala ang problema ng China sa tubig ay dahil ang tumataas na bilang ng populasyon nito ay nakatuon sa hilaga ng China kung saan ang pinakatuyo. Sa kabila ng pagsuporta sa 50% ng populasyon ng China, ang hilagang bahagi nito ay mayroon lamang 20% ng reserbang tubig tabang. Ito ay mas pinalala pa ng pandaigdigang kalakalan.
bilang ang hilagang bahagi ang nagbibigay ng tubig sa mga nangangailangan para sa kanilang mga produksyon. Ang resulta nito ay malala. Sa estimate ng National Bureau of Statistics ng China, sa taong 2021 ay nasa 40% lamang ng mga Chino o 532 million ang makagagamit ng malinis na tubig. At ang isa pang pag-aaral sa kalikasan nito, estimated sa pagitan ng 25% o 340 million at 60% o 820 million ng mga Chino ay namumuhay sa matinding kakapusan ng supply sa malinis na tubig sa buong taon. Ang mga tao sa hilagang bahagi ng China ang naging pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng kakulangan sa tubig, gaya na lamang ng mataas na bilang ng populasyon. Ngunit ang heograpiya at pagbabago ng klima ay nakakaapekto rin. Ang magkaibang heograpiya at klima ng bansa sumasaklaw mula sa disyerto hanggang sa mga kagubatan. Mula sa 7,000 meters na bundok hanggang sa malalayong tropikal na isla, lumikha ito ng malawakang antas ng temperatura at level ng pag-ulan. Ang paagusan ng tarim sa hilagang kanluran ay may maladisyertong klima at halos hindi dinadalaw ng ulan, habang sa katimugan naman ay tropikal ang klima at ang tamang taglamig ay sinasabayan ng katamtamang pag-ulan kada taon ng hanggang 80 pulgada. Sa karaniwan, ang hilagang silangang bahagi ng China ay tumatanggap ng mga nasa kalahating pag-ulan mula sa timog. Sa pagkakaroon ng mababang pag-ulan, ang hilaga ay mayroon pang dalawang problema. Ang palagiang pagbabago ng pag-ulan. Nangangahulugan ito na may mga tao ng pag-ulan at mayroon din namang tao ng tagtuyot. Sa timog, ang pagkakaiba-iba na ito ay mga nasa 40%, habang sa mga malalawak na bahagi naman ng hilaga, ito ay umaabot sa 70% at ang silangan ng Beijing ay pumapalo sa 80%. Higit pa rito, ang 70 hanggang 80% ng bumabagsak na ulan sa pagitan ng Mayo at Setyembre, kung saan ang tagsibol ang pinakatuyo, ngunit pinakakinakailangan na panahon para sa pag-aagrikultura. Ito ay makasaysayang nauugnay sa paulit-ulit na suliranin sa pagbaha at tagtuyot ng China. Kung hindi dahil sa mga daluyan ng tubig ng China, ang sitwasyong ito ay maaring naging isa ng sakuna sa kaso ng pagkasira ng mga punla dahil sa baha o tagtuyot. Ang mga panloob na daluyan nila ng tubig ay nagbigay sa loob ng maraming siglo ng paraan ng pagdadala ng maraming pagkain at tubig tabang. Hanggang ngayon, ang mga daluyan ng tubig ang pangunahing daan sa China at sa mga pamilihang pangpinansyal nito. Gayunpaman, ang pagbagsak ng ekonomiya, pagtaas ng mga bilihin, at gulo sa geopolitical ay lumikha ng pagsumpong ng mga tradisyonal na merkado na nag-udyok sa maraming mamumuhunan na maghanap ng higit pang mga makabagong asset na may mas mababang ugnayan sa stock market tulad ng real estate, ginto at kahit na sining. Hanggang kamakailan, ang pamumuhunan sa merkado ng sining ay nangangailangan ng milyon-milyong dolyar. Ngunit salamat sa Masterworks, lahat ay maaari na ngayong mamuhunan sa museum grade, kontemporaryong sining para sa maliit na gagastusin. Simple lang ang proseso. Sinisiguro ng Masterworks ang mga painting sa SEC. Tinitiyak na laging mayroon ng mga ito para ialok sa publiko at ibenta sa magandang halaga sa mga bumibili ng mga gawang sining. Sa nagdaang 4 na dekada, gumagawa ang administrasyon ng China ng paraan para mapagaan ang naidudulot ng pabago-bago ng pag-ulan at klima sa pamamagitan ng paglalaan para sa infrastruktura ng imbakan ng tubig tabang o reservoir. Dalawa sa kanilang mga kilalang proyekto ay ang Three Gorges Dam at ang proyektong paglilipat ng tubig mula sa timog pahilaga. Ang proyektong ito ay nakatulong sa pagkolekta ng maraming tubig at pagbawas ng paminsan-minsan lang na pag-ulan, pati na ang pagbahagi ng tubig sa hilagang China. Ang Three Gorges Dam na siyang pinakamalaki sa mundo. Nang matapos ito noong 2006 ay malaki ang ginampanan para mabawasan ang epekto ng pabago-bagong panahon ng pag-ulan. Lumikha ito ng malaking reserba ng tubig na sumasalungat sa agos ng Yangtze, na nakatutulong din sa tuwing may tagtuyot
at posibleng pagbaha habang pinapahaba ang madadaanan ng tubig at makalikha ng kuryente mula rito. Ang South-North Water Transfer Project naman ay unang naisip ni Mao Zedong. Sinimulan ang paggawa nito noong 2002 at inaasahang matatapos sa taong 2050. Ang artipisyal na mga daluyan ay magbibigay ng taunang 40 billion na cubic ng tubig na magbibigay rin ng daan-daang milyon ng tubig sa hilaga mula sa katimugang bahagi ng China. Bilang karagdagan sa mga proyektong ito, ang ilang maliliit na hakbang ay ipinatutupad din, partikular na sa sanitasyon ng mga maruming tubig. Ito ang naging sentro ng administrasyon ni Xi Jinping na walang tigil na naglaan ng pera at oras sa paglilinis ng mga maruruming tubig mula sa 169 na milyong dolyar noong 2012 hanggang 3.64 na bilyong dolyar noong 2021. Ang mga statistics ng China ay madalas na tinutukoy na mahirap unawain. Ang pangalawang problema ay kailangang mag-isang matutukan ang polusyon. Dahil mula 1980s ang ilog ng China ay mas lalong lumalala, ang kontaminasyon ay nakakaalarma na. Ang chemical oxygen na ginagamit para sa pagsukat ng polusyon sa tubig at ang oxygen na kinakailangan para mabulok ang mga organikong bagay na nasa tubig ay dumoble ang demand mula 2011 hanggang 2021. Mula 12 hanggang 24 na tonelada, nagsasaad na maraming dumi at basura ang napupunta sa kalikasan. Idagdag pa ang agrikultura at ang pansariling kemikal na ginagamit para rito gaya ng nitrogen na tumaas ng 2.7, lagpas na sa itinakdang sukat lamang sa dapat na gamit nito. Hindi lamang ang nitrogen, pati na rin ang phosphate na kadalasang ginagamit sa mga palay na isa rin sa labis na pinaggagamitan sa pag-aagrikultura. Ang polusyon sa tubig ay galing din sa hindi direktang polusyon sa hangin. Ang mga sektor ng pang-industriya at bumubuo o gumagawa ng enerhiya sa China ay lubos na umaasa sa pagsusunog ng carbon para makabuo ng init at enerhiya na hindi lamang nag-aambag ng kabuuang 90% na inilalabas na gas sa punlaan ng China, kundi pati na rin ng particulate matter o ang nagsamang maliliit na matigas na bagay at likido na matatagpuan sa hangin, gaya ng alikabok, dumi at usok na nadedeposito sa mga taniman at reserbang tubig. Noong 2020, ito ay tinatayang nasa 6 na milyong tonelada na lumilikha ng mataas na antas ng polusyon na hindi makikita sa ibang bahagi ng mundo. At ang epekto nito ay hindi maganda dahil naaapektuhan na nito ang kalidad ng pamumuhay ng mga Tsino, gayon din ang kapaligiran. Nalaman sa pag-aaral, kamakailan na ang higit kumulang na 21% na sakit sa China ay nauugnay sa polusyon, mataas ng 8% sa Estados Unidos. Nagdulot ito ng maagang pagkamatay ng tao at matinding problema sa ekonomiya. Estimated na nasa 1.1 na milyon ang mga napaaga ang pagkamatay at ang taunang pagkawala ng 38 na bilyong dolyar sa ekonomiya ng bansa. Sinubukan ng China na tugunan ang mga isyong ito sa paglipas ng mga taon na may iba't ibang resulta at mapagdidebatehan. Gayunpaman, ang isa sa pinakamaasahang solusyon ay ang pamumuhunan sa mas mahusay na mga paraan ng transportasyon gaya ng tren para sa mga pasahero at ang mga katubigan nila gaya ng ilog na pwedeng daanan para sa mga kargamento. Sa ngayon, ang China ang nangungunang naglalabas ng pandaigdigang carbon dioxide na nagmumula sa produksyon ng enerhiya at mga sektor ng industriya na umaabot na sa 90% sa kabuuan. Sa paghahambing, ang transportasyon ay nagbibigay lamang ng 8% na emisyon sa China kumpara sa mga nangungunang mga bansa sa mundo, gaya ng Estados Unidos at Europa, kung saan ang emisyon ay umaabot sa 26% hanggang 29%. Ang mas mataas na emisyon pagdating sa transportation sa mga naunang mga bansa ay naiuugnay sa mga transportation sa kalsada, kung saan ang mga pribadong sasakyan lamang ang bumubuo ng higit sa 77% ng lahat ng mga emisyon ng greenhouse gas na nauugnay sa transportation ng Europa noong 2020.
Kaya bakit ang China, kasama ang malaking ekonomiya nito, ay naglalabas lamang ng maliit na bahagi ng emisyon kaysa sa Estados Unidos at Europa? Ang isa sa mga dahilan ay ang matalinong paggamit ng heograpiya nito, lalo na ang pagpapalawak ng koneksyon ng mapaglalayagan nilang dinadaluyan ng tubig. Ipinagmamalaki ng China ang pinakamalalaking network ng malalayagang daluyan nila ng tubig sa mundo, na may 2 beses ang haba sa Brazil, ang ikalawa sa pinakamalaki. Ang network na ito, nakilala bilang 21218, ay binubuo ng 2 pahalang na ruta, ang Yangtze at ang Pearl. Isang patayong ruta, ang Grand Canal. 2 network, ang Yangtze at Pearl Rivers Basin, at ang 18 na superior na mga daluyan ng tubig. Ang mga daluyan ng tubig na ito ay napakahalaga sa ekonomiya ng China. Noong 2014, higit sa 7% ng kabuuang kargamento ang naibiyahe sa mga panloob na daluyan ng tubig lamang. Sa paghahambing, ang paggamit ng Europa at Estados Unidos ng mga panloob na mga daluyan kumpara sa iba pang paraan ng transportation, tulad ng riles o kalsada, ay 5.8% at 4% ayon sa pagkakabanggit. Tulad ng pag-uugnay ng Mississippi sa mga agricultural at mga logistical hub sa pasalungat na agos, gaya ng St. Louis, Cincinnati, at ang Tri-State Area na may mga pangunahing pantalan sa malalaking luk o gulpo ng Mexico, tulad ng South Louisiana, New Orleans, at Baton Rouge. Ang sistema ng mga daluyan ng tubig ng China ay gumaganap ng isang mas makabuluhang papel sa pagkonekta sa pagmamanupaktura sa loob ng mga hub sa baybayin. Ang daungan ng Suzhou, ang New Orleans ng China, ay may kapasidad ng pagpapadala ng kargamento na mas mataas kaysa sa pinagsamang kabuuan ng 2 nangungunang daungan ng US, Houston, Texas, South Louisiana, at LA. Ang Chongqing, na matatagpuan higit sa 1,000 miles pasalungat na agos ng Yangtze, ay halos kapareho ng kapasidad ng South Louisiana. Ngunit kung ihahambing natin ang lokasyon ng Chongqing sa kalaliman ng China, ito ay gaganap ng katulad sa St. Louis. Ngunit sa dami ng kargamento na 10 beses na higit na mas malaki. Ang malawak na network ng mga panloob na daluyan ng tubig ay nagsisilbing mga ugat at arterya na nag-uugnay at nagpapalusog sa pinakapuso ng mga industrial ng China. Nagbibigay ito ng mura at hindi gaanong nakakaruming paraan ng transportation sa kabila ng kabundukan at baku-bakong lupain. Ang modernong panloob na daanan nila ng transportation ay isa sa mga pinakasulit at ligtas para sa kalikasan sa paghahatid ng mga kargamento. Ang isang moderno na 3,000 metric tons na sasakyang pandagat ay maaaring maghatid ng katumbas ng humigit kumulang 140 toneladang panlakbay na truck ng sabay-sabay, habang bahagyang naglalabas ng emisyon ng carbon dioxide at gasolina. Dahil sa malawak na heograpiya ng China, ang transportation ng tubig ay nag-aalok ng isang natatanging kombinasyon ng kakayahang umangkop ng mga kalsada at ang kahusayan ng mga riles. Ang mga kandado at pangangat, gaya ng nasa Three Gorges Dam, ay nagbibigay daan sa mga sasakyang pandagat na baguhin ang paraan ng pagtawid habang pinananatili ang pagiging sulit ng kanilang ginagastos. Sa Yangtze, na bumubuo ng 51% ng kabuuang mga daluyan ng tubig, ang mas malalaking kargamento sa karagatan ay maaaring umabot hanggang sa Nanjing, habang ang mga sasakyang pandagat na 1,000 tons o higit pa ay maaaring pumatnubay mula Shanghai sa antas ng dagat hanggang sa Luzhou at 262 meter na higit sa antas ng dagat sa paanan ng Tibetan Plateau. Ang matipid na transportation at pag-unlad ng mga pansarili o panloob ng mga daluyan ng tubig ay nagbigay daan sa paglago ng pagmamanupaktura at mga industrial na hub sa pasalungat na agos tulad ng Chongqing. Ngayon, ang ekonomiyang itinayo sa paligid ng Yangtze, Pearl at Yellow River Basin ay ang nag-iisang dahilan para sa higit na 60% ng kabuuang Gross Domestic Product o GDP ng China. Ang pagbuo ng mga daluyan ng tubig sa lupain na nauugnay sa patakaran ng Go West ay maaaring magsilbing modelo para sa ibang mga bansa na may katulad na mga geographical na kondisyon. Halimbawa,
Ang Vietnam ang pang-apat na pinakamalaking gumagamit ng mga panloob o pansariling daanan ng tubig sa bawat taunang toneladang ibinabiyahe sa likod ng Estados Unidos. Gayunpaman, may iba pang mga bansa na may hindi pa nagagamit na potensyal. Ang Bangladesh, Brazil, India at Russia sa kabila ng pagkakaroon ng malaking network ng mga nalalayagan na ilog at mga hub ng industriya at pagmamanupaktura sa loob ng bansa ay gumagamit lamang ng isang bahagi ng kanilang potensyal sa lohistikal na infrastruktura. Ang mga bansang ito ay maaaring makinabang ng malaki mula sa nabawasang polusyon at trapiko sa kalsada kung gagamitin nila ang kanilang mga daluyan ng tubig sa loob ng bansa habang pinapabuti ang sumasalungat na ekonomiya. Sa kabila ng mga hakbang na pinagtibay, nahaharap pa rin ang China sa isang malaking krisis sa tubig. Upang matiyak ang kalidad ng mga reserbang tubig tabang nito, kailangan ang mahalagang pamumuhunan sa sanitasyon ng tubig, mga pamumuhunan na maaaring gumastos ng daan-daang bilyong dolyar. Gayunpaman, mahalaga para sa China na protektahan ang kinabukasan nito sa pamamagitan ng pagtiyak sa kapakanan ng mga tao nito at ng kapaligiran. Sa pamamagitan nito, ang China ay maaaring magtakda ng isang halimbawa para sa ibang mga bansa at humantong sila sa pagpapanatili ng mga dapat makasanayan. Ang pagtiyak ng sapat na pinagmumulan ng tubig tabang at pagpapanatili ng kapaligiran ay isang malaking hamon na napagtagumpayan ang mga isyu tulad ng pagbabago ng klima, hindi inaasahang pag-ulan, pagtaas ng antas ng dagat, at magiging lalong estratehikong kahinaan kapag isinawalang bahala. Sa video natin ngayon ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Kasama sa listahan ay ang Mabilis Cash. Matagal ko na rin tong na-try itong Mabilis Cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo.